Isang makasaysayang tagpo ang nasaksihan sa barangay San Bartolome, San Pablo City, Laguna, kung saan personal na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inauguration at awarding ng bagong house and lot units SA St. Bart's, Southville Heights. Ito ay konkretong patunay ng malasakit ng pamahalaan sa mga pamilyang Pilipino, lalo na sa mga informal settler families, na naapektuhan ng PNR South Long Haul Project. Ito ang klase ng proyekto na ramdam, nakikita at napapakinabangan ng taumbayan sa ilalim ng bagong Pilipinas, patuloy na isinusulong na ang administrasyon. Ang mga programang nakatuon sa pagkakapantay, pantay progreso at malasakit isa sa mga pangunahing haligi ng pambansang kaunlaran. Ang pagkakaroon ng sariling tahanan, ligtas, komportable at may access sa serbisyong panlipunan ngayong araw, ating masasaksihan ang isa na namang makasaysayang hakbang para sa ating mga kababayan dito mismo sa San Pablo City, Laguna, ang inauguration at awarding ng St. Bart's, Southville Heights Housing Project. Isang pamayanan ang tinataguyod ng National Housing Authority para sa mga pamilyang apektado ng Philippine National Railway, South Long Haul Project ng Department of Transportation. Ang St. Bart's Southville Heights ay may kabuong 999 housing units na itinayo upang i-relocate ang mga informal settlers families na naapektuhan ng Segments 2 to 7 ng PNR South Long Haul Project. Dito sa siyudad ng San Pablo ang proyektong. Ito ay nagkakahalaga ng mahigit 769 million pesos na pinondohan mula sa Daughter Trust Fund na nagsimula noong November 23 at natapos nitong June 2025. Matanong kayo lang daw, ma'am, itong naitayo natin dito SA San Pablo City, Laguna ay hindi lamang basta bahay BA yung meron dito sa ating kabahay tama fin. Ang bawat row house ay may 45 square meter lot area at 27.35 square meter floor area, pero higit area isang buo at kumpletong komunidad ang nakapaloob. Dito may road network drainage level 3, water supply at Meralco electricity. Kasama rin ang mga pasilidad gaya ng livelihood training center, health center, daycare, school building, Talipapa Tricycle Terminal at multi-purpose covered court. Tama nga hindi lamang susi ng bahay ang ating masasaksihan ngayon, pero isang bahay na punong-puno ng kinabukasan at ngayon po nakikita natin at nasasaksihan ang pagdating ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama po sina Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramona, Liling National Housing Authority General Manager Joe Bantay at ilang mga officials ng Department of Transportation, kasama na rin po ang General Manager Giovanni Miranda ng PNR. Of course, nandito rin po ang ating mga lokal na opisyal ng probinsya at syudad ng Laguna na kasama po ang ating Pangulo sa pag-inspect ng ilang mga bare units. Dito SA housing natin, mamaya naman po ay masasaksihan natin ang awarding ng mga Certificate of Award para sa mga benepisyaryo ng St. Bart's Southville Heights. May kabuuang 1,079 na pamilya ang makikinabang mula sa proyektong ito. Kasama PA rin ang mahal na Pangulo sina Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, National Housing Authority General Manager Joe Bentea at PNR, General Manager Giovanni Miranda. Kasama rin ang mga lokal na opisyal ng probinsya at lungsod ng Laguna, sina Provincial Governor Sol Aragona, Sampelo, Laguna, 3rd District Representative Loreto Amante at San Pablo City, Mayor Najiga Pangada. Ayan, ito po ay simbolo ng sama-samang serbisyo ng lahat ng opisyal ng pamahalaan, ma'am. Matanong kayo lang para rin po sa knowledge ng ating mga manonood paano PUBA napipili yung mga benepisyaryo ng mga ganitong pabahay ng yung mga pamilyang ito dumaan sila sa masusing social preparation at validation process ng NHA. Katuwang ang LGU at iba pang ahensya ito ay upang matiyak na lahat ng kwalipikado ay mapagkakalooban ng sariling tahanan. Itong nakikita natin ngayon ay isang magandang modelo ng pabahay dito sa San Pablo. Laguna Mayama, PUBA, yung mga community facilities and housing features ng proyektong ito, kasama ang mga serbisyong panlipunan at pasilidad, may health center, school building, na may 15 silid-aralan at livelihood training center. Para suportahan ang kabuhayan ng mga residente kanina, nakipanayam namin ng ilan SA mga interviewers natin,
Nakapanayam natin yung ilang mga benepisyaryo ng pabahay na ito ng National Housing Authority. Nakapanayam po natin si Miss Rodwina Balyar at sinabi niya nga ito ay simula ng pamayanang matatag at labis ang kanilang kagalakan sa handog ng pamahalaan sa pabahay. Na ito at magandang balita to ma'am dahil kamakailan lang ay may mahalagang batas na pinirmahan ng mahal na Pangulo na may kinalaman esanhiya po ito ma'am ang halimbawa itong proyektong natin ito dito SA St. Bart's ay bunga ng Bagong Republic Act No. 1, 2,2160, National Housing Authority Act na nilagdaan noong May 29 ngayong taon. Ma'am yung mga pangunahing provision nitong batas na to una, pinalawig nito ang corporate life ng NHA ng dagdag na 20. 5 taon ito in time sa aming 50th anniversary nitong July 31, 2025. Kabilang sa mga silent provisions ng batas, ang pagtaas ng capitalization ng NHA mula 5 bilyon hanggang 10 bilyon na babayaran ng buo sa loob ng 10 taon at ang reorganization ng Board of Directors, nito nabubuin ng DSUD-DOH, OADOFDILGDBM, DPDEV, NHA, General Manager at 2 pang dalubhasa SA Housing, Urban Planning and Development. Ang makabuluhang tampok ng Aharawan Dukta 1-6. Ang pagbibigay ng pansin sa mga informal settler families at mga marginalized sectors. At ngayon, po nakikita natin na nakikisalamuha ang ating mahal na Pangulo at ilang mga opisyalis na pamahalaan sa ating mga benepisyaryo ng pabahay mula sa National Housing Authority at Kitang, kita po natin ang kagalakan sa kanilang mga mukha na talaga nga naman. Ito po ay simbolo ng bagong Pilipinas na kung saan may mas mabilis, mas malawak na serbisyo mula sa ANHA. Ma'am, matanong kayo lang PA, yung mga inaasahan natin or yung mga ginagawa ng NHA para ating mga mamamayang Pilipino, Nung Saturday lamang po nagkaroon kami ng pamimigay ng Emergency Housing Assistance Program sa siyudad ng Caloocan kung saan 1,000 pamilya ang nakatanggap ng tigsa 10,000 piso para makatulong sa kanilang pagtatayong ng bahay or pagpapagawa ng bahay dulot ng nanasira, dulot ng mga nagdaang bagyong Krising Emong Dante at Habagat. Talaga nga naman ma'am, hands-on din talaga ang National Housing Authority, lalo na siya mga kababayan natin na lubos na naapektuhan ng mga kalamidad, katulad ng mga bagyo, mga sunog at ibi pang mga kalamidad at doon natin nakikita yung pagmamahal ng pamahalaan para sa ating mga mamamayang Pilipino na sumisimbolo na walang Pilipino ang maiiwan sa bagong Pilipinas. At ngayon ma'am, nakikita natin na kasalukuyan ngang salamuha ang ating mahal na Pangulo sa mga benepisyaryo ng pabahay dito sa St. Bart's Southville Heights Housing Project at Kitang. Kita po sa kanilang mga mukha ang kagalakan na makita ang ating mahal na Pangulo at ilang mga opisyalis ng pamahalaan. Ito po ay simbolo ng bagong Pilipinas na kung saan walang isang Pilipino ang maiiwan at ang bawat isa ay may access sa libreng pabahay o sariling tahanan. Para sa bawat Pilipino, ang kaganapan po natin ngayon ay nakatuon sa pagkakapantay, pantay progreso at malasakit. Ito po ay isa sa mga pangunahing haligi ng pambansang kaunlaran, ang pagkakaroon ng sariling tahanan, ligtas, komportable at may access sa serbisyong panlipunan. Yan po ang goal ng isang bagong Pilipinas na tinataguyod ng ating mahal na Pangulo na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Hi. 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 I want to be with you. Don't let me down. Bye. 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 I'm sorry though, I cannot die young. I'm not alone. I will not be undone. Who knows what about us? What about us? What about? Remember what my mama had me. Go so I feel for my last. I'll follow. Don't leave me, don't be long, so really got me see. I don't want to know who could hear me. Where's the sight? I'm so happy, don't you know me? Talaga po kahit medyo maulap ng konti, napakaganda PA rin po ng araw na ito dahil kasama ang ng pagbubukas ng mga pintuan sa bagong tahanan ay ang bagong pag-asa para sa napakaraming pamilya sa inyong bahay. May ligtas kayong masisilungan
at tahanang mapupuno ng masayang alaala kasama ang doter na lokal na pamahalaan ng lungsod ng San Pablo, matagumpay nating naipatayo ang St. Bart's, Southville Heights Housing Project. Sabi kayo nga sa kanila St. Bart's, napakasosyal pala nung mga nung pangalan, kasi pala Barangay San Bartolome ito. Parang para yung St. Bart's, sikat na lugar yan kaya pagagandahin natin itong lugar na ito, kagaya ng St. Bart's na kinikilala sa buong mundo. Bahagi ito ng mas malawak na programa ng gobyerno na magtayo ng bagong tahanan para sa mga pamilya na naapektuhan ng Philippine National Railway. South Long Haul Project ang proyektong ito ay may mahigit 1,000 housing unit, 1,000 na po at siyam tama, BAO 1,099 ang mga benepisyaryo ng proyektong ito ay mga informal settlers na dating nakatira sa kahabaan ng rails ng tren at ngayon masaya nating ipinagdiriwang ang na may mas ligtas, mas maayos na tahanan na meron kayong mauuwiin na. Ito po ang ating layunin. Kasabay ng pagpapaunlad natin sa infrastruktura ay ang pagginhawa ng buhay ng ating mga kababayan, walang iniiwan, walang isinasantabi at walang pinababayaan. Yan ang prinsipyo ng ating pambansang pabahay para SA Filipino Housing Program, pabahay na may dignidad kaya't dito sa St. Bart's ay hindi lang basta pabahay, hangad natin bumuo ng komunidad na may maayos na tirahan at kumpletong pasilidad sa ganitong sistema. Mabibigay natin ang mas maginhawa, mas maunlad, mas komportableng pamumuhay para sa bawat pamilya. Magkakaroon ito ng elementary school building para sa inyong mga anak, magtatayo rin ng multi-purpose covered court para sa pagtitipon gaya ng sports events, iba pang mga aktibidad. Magkakaroon din tayo ng health center, daycare center, tricycle terminal at pamiliha, kukumpletuhin po natin dahil po ang aming iniisip dati ang pagkasinabi housing project. Iniisip lang magtayo ng bahay, nakita naman namin tagal ng panahon na hindi sapat na. Basta't bahay lang. Ang itatayo natin, saan papasok sa eskwela yung mga bata? Saan mamimili ang para saan ang palengke? Para mamili ng gamit na kinakailangan yun, kailangan yun pati pinag-uusapan. Pati simbahan saan magsisimba, tapos yung may park. Meron kung saan pag may birthday party. Pagka may barangay event, meron silang pagtitipunan. Kaya po, pagka sinabi natin housing project, hindi lang po ibig sabihin ay may bahay. Ibig sabihin isang buong komunidad ang ating binubuo, kukumpletuhin ng gobyerno. Ang lahat ng mga pasilidad na magbibigay, ginhawa at magpapatatag sa inyong bagong komunidad at para masiguro na tuloy ang serbisyo ng pamahalaan sa sektor ng pabahay, dinagdagan KO ang Republic Act No. 122160, National Housing Authority Act nitong nakaraang Mayo, SA ilalim po nito, magpapatuloy ang paghahatid ng NHA ng pabahay, SA susunod pang 20. 5 taon dahil dito mas maraming tahanan ang maitatayo, mas marami pang pamilya ang matutulungan at mas maraming buhay ang magbabago. Ang pangarap at trabaho natin ay hindi natatapos sa isang proyekto, kaya naman inaasahan KO ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na magtulungan sa proyektong ito, nabantayan at panatilihin ang kahusayan ng ating nagawa at maayos. Dito SA St. Bart's at SA iba pang mga housing project na sinisimulan natin at SA ating mga minamahal na beneficiary ngayon ay simula na ng bagong yugto ng inyong buhay, yugto ng pag-asa, pagbangon at pagbabago. May tahanan na po kayong matatawag ninyong sarili ninyo, pag-aari ninyo, kaya ang pakiusap na lang sa inyo, alagaan naman ninyo ang mga tahanang ito. Mahalin ang inyong komunidad, magtulungan at pairalin ang malasakit sa bawat isa, panatilihing malinis, ligtas at maayos ang St. Mark's. Patunayan ninyo na kayo ay ang mga bagong Pilipino, Pilipinong disiplinado, mahusay at may pagmamahal sa bayan, kaya naman napakagandang masasabi, KO, welcome home. So ngayon po ang NHIA po nakapag-construct po ng 1,099 housing units para po SA kanila. Ito po ay 40 square meter na lot area and 27 square meters na floor area. Ang NHP po ngayon, hindi lang po bahay ang tinatayo kundi isang sustainable community kung saan po may mga facilities po tayo katulad ng basketball court, eskwelahan, community facilities, tulad po ng daycare center, market at iba-iba po Pero inuna lang po natin yung bahay and yung mga iba po i-construct rin
Po yan pagkalipat mo ang National Housing Authority po ngayong taon ay nagse-celebrate po ng aming 50 years. Nagpapasalamat po tayo sa ating Pangulo na nag-extend po ng another 25 years ang aming charter. So tuloy-tuloy lang po kami sa aming mandato na makapagpagawa ng mas maraming dekalidad komportable at abot kayang pabahay para sa pamilyang Pilipino. Po napakahalaga po nun kasi katulad namin nung nasa tabing release. Piya po kami napakaliit lang po ng space. Po talaga ng namin ng kwarto as in kasya lang. Po yung bed namin, tapos mga gamit na katabi tumutulo PA pag umuulan. Tapos sobrang putik po niya kaya. Nung nagkaroon po ng ganito nga pong malilipatan napakalaking tulong po nun lalo na nabanggit nga. Po na merong police station, magkakaroon ng mga dito ng mga school, daycare at saka yung parang magkakaroon din yata ng dito mga police station nga. Malapit na para sa amin ayun nga po magiging masayang pamayanan. Ang mga bawat Pilipino na mahahandugan ng pabahay ay siguro dito magsisimula. Yung maayos na pamumuhay talaga na target din ng ating mahal na Pangulo na magawa sa bawat Pilipino. Kaya sana pagigihin pian ng pamunuan ng ENHA at ng lahat ng bumubuo po nito dahil marami pong mga Pilipino umaasa at nagmimithiin po talaga ng isang maayos na pamayanan. Kaya maraming salamat sa ating mahal na Pangulo. Maraming salamat sa NHS. Sa bumubuo nito ako, po'y nagpapasalamat kami po'y nabigyan ng pabahay na, maganda ito lang eh. Yun po ang pinakahalaga sa aming mga tabing riles. Maraming salamat po, President.